So yeah, I'm Dandan Obra. So kung nagbabala ka mag-law school, so this is the right video for you. I'm sharing my experience as a law student and yeah, as instructor in criminology and all of my experiences and knowledge I've been sharing here on this channel. Kaya, so kung bago ka pala sa channel ko, don't forget to hit the notification button para update ka sa mga bago nating uploads, and don't forget to hit subscribe and comment ka lang for other questions na you want me to address on my next video. So yun, sa mga hindi ko malilimutang part ng law school journey ko is nung pumasok ako nung wala akong kabala-bala, as in kasi sabay-sabay ako, aminin ko talaga yung struggle ko kasi nagma-masters ako, nagsisitep ako, I'm also working. Yun nga, may kasabihin na tayo, ang law school is ang jealous mistress. Ayaw niya ng hindi siya inuuna, ayaw niya yung oras mo ay napupunta sa ibang bagay, so gusto niya siya lang, so todas ka pagka ganun. So yun na nga, pumasok ako walang kabala-bala, and then sabi ko dadaan ko sa dasal to Ang problema naman kasi sa akin, sa rapon ng Christmas party hindi ako nabubunot, pero sa index card palagi ako ang nauuna. Makakainis. Relate din ba kayo sa ganun? Nung nagpa-Chris, never pa ako nabunot sa raffle. Ever since, hindi pa ako nabubunot sa raffle. Sabi ko nga, pag tuwing may raffle sa office namin, sa company na napasukan ko, sabi ko, gawin nilang index card yan. Paano ginagamit nila sa raffle? Papel na maliliit. Kung ginawa nilang index card, ako nang una. Lalo na ang mga pinamimigay, TV, rep, hindi ko nga malimutan kasi galing akong DOTR kasi palitan ng administrasyon nung nagpa-raffle ng basta malaking pera yun Tapos dun sa division namin, nasa 21 na tao lang kami sa budget division, and then yung 18 doon nabunot sa raffle na may 10,000, may 5,000, may 20,000. Tapos ako lang hindi nabunot sa raffle. Ganun ako kamahal sa raffle. Pero pag sa index card, ako yan. Mauuna ako dyan. Ito yun nga, balik tayo sa story time. Tapos ako yung nabunot ng attorney na babae pa naman, napakataray talaga. Tapos, sabi ko yes. Yung question sa akin, parang nalutang na ako. Socratic nga, batuhan ng course. Sabi ko yes. Sabi niya, anong yes? You're not responding to the question. Sabi niya, sabi mong yes? And sabi ko, and then pinaraphrase ko yung sagot ko. Tapos, hindi ko talagang malilimutan kasi 3 hours akong nakatayo. And then yung attorney na yun, ayaw niya na hindi kayo naka-heels. Pag babae, hindi kayo naka-heels na papasok. Gusto niya naka-heels ka for you to feel the pain siguro pag nakatayo ka ng matagal. So, isipin mo. Tapos, yung upuan, kasi sabi, upuan yung nakaharap ko. So, doon ka nakahawak na ganun. Tapos, sabi, nagsasalita siya. Oo na lang ako. Yes, attorney. Gaganon-ganon ka na lang. Kasi di ba pag hindi ka nakakasagot sa mga recitation, magkukwento na yung prop mo Yes po, attorney. Yes. Gumagano. Yes na lang yung alam ko sabihin. Tapos, natulak ko ng matindi yung upuan na galit. Galit ka ba? Get out! Takti talaga, parang nanliit talaga ako sa sarili ko nun. Pahiyang-pahiya talaga ako. Sabi ko, kaya kung maglo-law school ka, tapos mahina yung loob mo, ewan ko na lang. Baka gusto mo na lang din maghirap And then, sa law school po, ito, paparangkahin ko na kayo, yung mga followers ko, paparangkahin ko na kayo. Hindi ko na ito sugarcoat. Wala na sugarcoating. I hate sugarcoating. Hindi naman ako networking Wala naman ako binibentang product. Gusto ko lang makatulong. Hindi po sapat sa law school na mayroon ka lang pangarap. Lagay mo yan dito sa alimpatakan mo. Hindi po sapat sa law school na may pangarap ka lang maging abogado. Dapat po, may pera ka din. At may ganito ka din po. At sabayan mo ng pangarap. Kasi kung puro ka lang pangarap, I don't think na kaya mong tawarin ng law school.
kakontrahin mo ako, hindi ka naniniwala sa akin, do it for yourself. Try it for yourself. And see, kung tingnan natin, kung kaya mo yan bang tawirin ng law school mo na pangarap mo lang ang puhunan mo. Kasi for me, and most of the other, na gusto lang din tumulong sa'yo without any in return, better na mag-ready ka po ng cash flow, ng your good, and meron ka pong pagbubutan na pera. And then kung wala naman po kayong pera, sana meron kayong work na super flexible. Kasi po kung ang work nyo lang din po is although malaki nga yung sahod mo sa work na yan, sumasahod ka ng 35,000 to 50,000, pero napaka-demanding sa time, mamimili ka po yung trabaho mo o yung law school mo. Yan po yung nangyari sa akin. I've been working in the government and the OTR. Ang salary ko po nun, pumapatak na po ng 30 and above. Kasi diba, government yan, madaming benefits yan. Iba pa yung mga hidden. Iba pa yung mga additional. And then, super, although you're working for 8 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. And then, yung klase ko is 7. So, kung galing ako Mandaluyong, babiyahe pa ako ng Pasay, medyo malilate ka talaga kasi you only have 2 hours. Oo, nakakaplusot ako sa time. Pero, yun nga, di ka nakapagbasa, pagod na pagod ka pa. So, nung mga una, kaya mo isabay. Pero kung medyo may edad ka na din, di ba, nalilimit talaga yung lakas natin. Ang nangyari nun is, I'm on the middle na, parang I am the situation na I have to choose. Hindi, sabi nga sa akin nung ka-work ko doon, no, shout out po siguro hindi naman po siya nanonood ng YouTube kasi matanda na po siya, kay Sir Alan, na aking ka-work po sa DOTR. Sabi niya sa akin, then you cannot serve 2 gods. No, it's so simple, pero alam ko yung punto niya at alam niya na rin yung sitwasyon ko kasi naapekto na talaga yung quality ng work ko sa DOTR, and then naapekto na rin yung law school ko. So, hindi naman tayo pare-pareho ng capacity. May mga malalakas, may mga strong sa stress, may mga strong sa maganda yung health nila, di ba? Pero, yun nga, medyo hindi na kinakaya ng katawan ko yung stress at yung pagod. And then, sa law school po, isang meeting namin, magbabasa kami ng 150 cases eh. So, 1 week mo lang yung babasahin, 150 cases, hindi mo na babasahin. Siyempre, kakabisaduhin mo rin yun. Kasi, recitation, hindi mo alam kung saan ka, sa 150 cases doon, ang itatanong mo sa'yo, 5 o 1. Paano kung ang tinawag kasi hindi mo pa nabasa? So, kailangan mong basahin lahat. Mahirap kaya magbasa. Tapos may trabaho ka pa, di ba? So, sabi ko talaga, kinausap ko talaga yung sarili ko ng masinsinan. Sabi ko, hindi ko kayang isuko yung pangarap ko na maging abogado. Pero hindi ko rin kayang mawala sa akin yung trabaho ko sa DOTR. Hindi dahil sa pera eh. Pangarap ko talaga sa DOTR mag-work talaga as in. No, gusto ko talaga na sa Department of Transportation ako kasi ang father ko ay pedicab driver. So sabi ko, gusto kong maging trabaho yung sa linya ng transportasyon. Diba? Kasi my father is part of the transportation, is doing the micro effort for the macro effect of the community. Kasi tumutulong siya sa transportation. So I feel like there's an emotional connection with the OTR. So I pursue my job there. And then natanggap ako for a permanent position talaga. So thankful ako kay mama sa aming OIC doon. Talagang tinanggap niya ako despite na marami akong kalaban doon na mas qualified pa. Mas nakita niya yung napaka-genuine ng aking intention to be part of the OTR. But I have to, parang ang sakit-sakit lang na nasuko ko yung work ko doon para lang mauna ko yung law school ko. Yan. And the sad part same as yun nga, I think, di ba, I do believe it's better decision. Tapos sabi nila sa akin, pagka naging attorney na ako, tsaka na lang daw ako bumalik. And then, I hope na yun, nandun pa sila at ma-process nila yung application ko. Kasi yun nga, yung part namin sa DOTRs, kami yung nasa kaperahan. So, nagpa-process kami ng, yung mga application, ganyan. So, sana makita nyo pa nila yung paper ko pag mag-a-apply ako ulit dyan sa DOTR kapag ako'y naging attorney na.
So, yun nga, balik tayo sa ano. So, you have to at least have a flexible time, flexible job na kayang itawid yung law school mo. Kasi kung wala ka nun, napaka way impossible na maging lawyer ka. Hindi sapat yung ano eh, hindi sapat yung disiplina. Although yeah, at some point, kung siguro, kasi it's subjective on how we see things, how we divide our time. Pero kung katulad sa sitwasyon ko na I juggling with 2 jobs, I also side hustles, tsaka yung nga sa law school medyo may mga lawyer din po na power tripping. Charot, ang ingay ko. So, yun. Kasi, pag naging lawyer ka, kasi, it's like, every opportunity, nasa table mo na eh. So, dun, ang hirap-hirap abutin nun. Kaya, medyo mahirap siya. Parang criminology. Kasi pag tapos ka ng criminology, medyo lalaki din yung nagiging malaki din yung opportunity na meron kay. So, ang mahirap din talaga mag-aral ng criminology. Ganun din sa law school. Medyo mahirap siya kasi malawak-lawak din yung opportunity. Hindi katulad ng isang area. Kunwari, area ng example ko lang to ha. Huwag kayong magagalit sa akin. Katulad ng area na, may specialist ka lang na area. Kunwari, magaling ka lang sa pagtuturo. Diba? Hindi ka pwede sa ibang area. Dun ka lang. Kasi dun ka nga lang specialized. Hindi katulad ng attorney, lahat ng area kayang lusutan. Diba? Lahat ng agency ng government kailangan ka. Same with criminology. So, medyo mahirap. So, yun. And, sana may natutunan kayo dito sa video ko. And, if you found this very helpful, share nyo po sa mga friends nyo. Yun, nagbabalak din pong mag-law school and also having diba, who needs extra bit of push na kaya natin to, magiging abogado tayo, padayon.